Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Balong. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Pangkaraniwang tanawin sa probinsya ng Negros ang ekta-ektaryang tubuhan. Ito ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao. Kaya binansagan na sugar capital of the Philippines ang probinsya dahil sa mga magsasaka na nagtatanim ng tubo. Kaunting pagbabalik tanaw sa kasaysayan. Taong 1856 nang magsimula ang pagtatanim ng tubo sa probinsya. Ipinakilala ng isang Pranses na dalubhasa ang iba't ibang binhi ng tubo. Tinuruan ang mga magsasaka kung paano itong aalagaan mula sa pagtatanim hanggang sa pag-ani. Sa tulong ng mga kaalamang ibinahagi ng Pranses, unti-unting yumabong ang industriya ng asukal. Sa umpisa ay mano-manong paggiling at pagluluto ang ginagawa ng mga magsasaka, na ang produkto ay tinatawag na muscovado o mas kilala sa wikang Ingles bilang raw sugar. Kalaunan, sa mga huling taon ng ika-18 siglo, naitatag sa siyudad ng La Carlota ang pinakaunang sentral azucarera at nagsimulang gumawa ng mas mataas na kalidad na asukal ang probinsya. Sa paglipas ng mga taon, nagsipaglabasan ang iba pang mga sentral, kagaya ng Sentral Dakong Kugon. Sa Kabangkalan, ang Biscom sa bayan naman ng Binalbagan at sa bandang norte naman, Central Hawaiian na matatagpuan sa bayan ng Victorias. Ngunit hindi lahat nagtagal. Ang ilan ay bumagsak at tuluyang nagsara. Ngunit ang ilan naman, patuloy ang operasyon magpahanggang sa kasalukuyan. Balik tayo sa kwento. Nang mga panong ito, kilala si Mang Clemente bilang may-ari ng pinakamalawak na taniman ng tubo sa lugar. Ngunit sa kabila nito, nananatiling mapagkumbaba ang matanda. Marami ang natutulungang kapwa magsasaka na sa tuwing magsisimula ang panahon ng pagtatanim, marami ang dumadayo para magtrabaho. Maliban sa sweldo, pinapadalan pa ni Mang Clemente ang mga ito ng tigisang sakong bigas. Marami ang nagpapasalamat sa matanda. Isa na dito ang kamag-anak na si Balong. Napansin ko lang, Lolo. Mukhang mabilis natapos yung pagtatanim, wika ni Balong. Oo naman. Napakadami ng dumayo ngayong taniman. Kinulang nga ang sako ng bigas ay pinahanda ko eh. Kinakailangan pang bumaba ni Ronnie sa bayan para bumili ng pangdagdag. Bakit po kasi ayaw mong kumuha na lang ng mga taong sa sweldoan? Mas makakatipid kayo doon Alam mo, Balong, hindi naman ako nagpupundar ng yaman dito sa lupa. Mas gusto kong tulungan ng mga tao. Kakaiba ang sayang nararamdaman ko sa tuwing ginagawa ko yon. Kapag kumuha ko ng mga taong sasahuran, hindi ko na matutulungan ng iba pang mas nangangailangan. Pumupunta mga yan dito dahil kapos din sila sa buhay. Ibang klase nga kay Lolo. Pero sa tagal kong nananatili dito sa inyo, ni minsan hindi ko pa naitanong kung bakit hindi kayo nag-asawa. Pati ba naman yan? Naiintriga ka ba sa buhay ko? Alam mo, Balong, may mga bagay sa mundo na mas nanaisin mong wala, gaya na lang ng pag-aasawa. Alam mo naman na hindi ako ganito dati. Walang sariling lupa, nakikisaka sa lupa ng iba dahil sa hirap ng buhay. Minabuti ko na lang na wag mag-asawa kaysa bigyan ng sakit ng ulo at pahirapan ng babaeng mapapangasawa ko. Mahirap magkaroon ng responsibilidad, Balong, lalo na kung hindi mo to kayang gampanan. Oo nga naman, napapansin ko din, marami sa mga kabataan ngayon ang nakakapag-asawa ng maaga. Naghihirap ang buhay dahil walang makuwang matinong trabaho. Di naintindihan mo na ang gusto kong sabihin. Noong nagsisimula pa lang ako, madali pa ang buhay, Balong. Pwede ka mangingi ng malunggay,
talbos ng kamote sa kapitbahay. Pero ngayon, halos lahat ng pangangailangan binibili na. Kaya nga po lolo, ang mahal pa ng bilihin ngayon. Parang ayoko na nga mag-asawa. Yan ang wag mong gagawin, Balong. Iba ang saya kapag meron kang katuwang sa buhay. Malungkot mag-isa, iho. Kaya kailangan mong magsikap, mag-ipon para sa kinabukasan ng magiging pamilya mo. Bata ka pa, hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Ilang buwan na lang lalampas na ako sa kalendaryo lolo. Hayaan mo na, kung merong magkakagusto, edi mag-aasawa. Pero kung wala, bahala na. Lalampas ka sa kalendaryo. May bingo pa naman ah. Katawan lang ng tao ang tumatanda, Balong. Pero hindi ang puso. O siya, magpapahinga na ako. Ikaw na magsara ng mga bintana. Sige po lolo. Teka, hindi ka ba dadalaw sa kaibigan mo ngayon? Hindi siguro, Balong. Alam mo naman may pagkamayayain ng isang yon. Baka sa susunod na araw. Sige na, matutulog na ako. Sige lolo, magandang gabi ah. Matapos mag-usap, pumasok na rin sa silid si Balong. Ngunit bago pa man tuluyang makatulog, biglang nakaamoy ng sinisindihang tabako ang binata. Itom, alam kong ikaw yan. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, bawal kay Lolo Clemente ang usok ng tabako mo. Doon ka magsigarilyo sa likod. Huwag dyan sa tabi ng kwarto ni Lolo. Pasensya ka na, Balong. Sige na, lilipat na muna ako sa likod ng bahay. Akala ko ba hindi ka dadalaw ngayon? Kanina ka pa inaantay ni Lolo. Napadaan lang ako para siguraduhin ligtas ang Lolo Clemente mo. Maraming dayo kanina. Baka pag-interesan na naman nila yung kawawang matanda. Hindi talaga maiiwasan na mga ganong tao, Itom. Pero wag ka mag-alala. Hindi ko naman papabayaan si Lolo. Tiwala naman ako sa iyo, Balong. O sige na, baka maistorbo ko pa ang pagpapahinga na matandang yun. Matapos makipag-usap, kaagad naglaho si Tom, ang kapreng kaibigan ni Lolo Clemente. Tama kayo nang narinig, mga kabayan. May kaibigang kapre ang matanda. Ito ang nagsisilbi niyang tagabantay at nangangalaga sa malawak niyang lupain. Nakatira ang nilalang sa malaking puno ng mangga sa gitna ng tubuhan. Nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawa nung binata pa lamang si Lolo Clemente. Para lubos yung maunawaan ng lahat, aatras tayo ng maraming taon. Nang mga panong ito, nasa 25 taong gulang si Clemente, naninirahan kasama ang kanyang mga magulang. Panganay sa 2 magkapatid. Kaya ito na ang inasahan ng mga magulang na maging katuwang sa hanap buhay. Nakikisaka ang mga ito sa lupain ng isang mayamang negosyante at dahil sa kahirapan ng buhay, hindi na nagawang makapagtapos ng pag-aaral ang binata. Ginugol ng binata ang panahon sa pagtulong sa mga magulang hanggang sa mamatay ang mga ito. Naiwan sila ng kapatid niyang babae na kalaunan ay nagkaroon ng sariling pamilya. Sumama ito sa kanyang asawa na nirahan sa syudad. Mag-isang ipinagpatuloy ni Clemente ang pangalaga sa lupang sinasaka ng mga magulang hanggang sa tuluyan na itong ibinigay sa kanila ng may-ari bilang pasasalamat sa mahabang taong pangangalaga nila dito. Malawak ang lupaing iyon, ngunit hindi alam ni Clemente kung saan kukuha ng pondo para sa pagtatanim. Hanggang sa naisipan, isangla ang maliit na bahagi ng lupa at ginamit ang pera bilang kapital sa pagpapalago ng kanyang tubuhan. Sinubok ng panahon si Clemente. Dinaan ng maraming peste ang kanyang pananim, ngunit hindi ito sumuko. Pinagtatawanan siya ng mga katabing taniman. Sinasabing nagsasayang lang siya ng panahon dahil ilang anihan na ang dumaan na halos walang balik puhunan si Clemente.
Bakit hindi mo na lang aminin sa sarili mo na hindi para sa'yo ang pagtatanim ng tubo? Hindi ka kagaya ng ama mo, Clemente. Sinasayang mo lang ang panahon mo dito. Ang mabuti pa, ibenta mo na lang sa amin yung lupa. Wika ni Claudio. Pinaghirapan ng mga magulang ko ang lupa. Hindi ko sasayangin yan, Claudio. Alam kong darating ang araw na magtatagumpay ako. Hihintayin namin yan, Clemente. At ipapangako ko sa'yo, mababaon ka sa utang. Ako ang unang tatawa. Ito ang karaniwang eksena sa tuwing dadaan sa taniman ni Clemente ang lalaking si Claudio. Madalas pangungutya o hindi kaya naman pangahamak ang naririnig ng binata mula dito. Pero hindi na lang pinapansin ni Clemente ang pangahamak sa kanya. Sa halip ginawa niya itong inspirasyon para umangat. Hanggang sa dumating ang panahon, pinabura ng kapalaran ang binata. Naglalakad ito sa taniman papunta sa puno ng mangga para magpahinga. Mag-isa niyang tinatanggalan ng damo ang malawak na tubuhan. Walang sino man ang tumutulong sa kanya dahil wala naman itong kakayahang magbayad. Naupo ang binata, isinandal ang likod sa malaking puno ng mangga. Tinakip ang sombrero sa muka at panandali ang naidlip. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtulog, nakamoy ito ng nasusunog na tabako. Nagising ang binata at dali-daling tinanggal ang sombrerong nakatakip sa muka. Inikot ang tingin sa paligid, ngunit walang ibang tao maliban sa kanya. Pinaglalaroan ba ako ng ilong ko? Ay nako, hapon na pala. Tatapusin ko na nga lang yung trabaho para sa araw na to. Tumayo ang binata. Naglakad papunta sa tubuhan. Ngunit hindi pa man nakakalayo. Nakarinig siya ng mahinang tawa na nagmumula sa isang malaking nilalang. Upo ka na muna. Mahaba pa ang araw, kaibigan. Hindi naman tatakbo mga gawain. Wika ng boses. Muling nilingon ni Clemente ang puno sa pagbabakasakaling makita ang taong nagsasalita. Kaso nga lang nabigo ito dahil wala naman siyang nakita. Epekto yata to ng lipas gutom. Ang mabuti pa, uwi na lang ako sa amin. Kakain na ako. Magpapatuloy na sana sa paglalakad si Clemente nang may maramdaman itong tumama sa kanyang likod. Nang lingunin, nakita ang bubot na mangga. Tumingala ito, napansing may iilang bunga sa puno. Inakala ng binata na nahulog lang ito at tumama sa kanya. Kaya naman nagpatuloy sa paglalakad. Nang makalayo na ang binata, muli na namang may bumato sa kanya. Sa pagkakataong iyon, sinundan ito ng malakas na tawa. Ngayon mo sabihin sa akin, na epekto pa rin ang gutom ang nakikita mo. Nanlaki mga mata ni Clemente nang makita ang itim na nilalang. Nakaupo sa sanga ng puno, may hawak na tabako. Kapre! Kapre! Tatakbo sana si Clemente. Ngunit hindi maigalaw ang mga paa sa sobrang takot. Nanginginig ang katawan at halos hindi makapagsalita. Huwag kang matakot. Hindi naman kita sasaktan. Nais ko lang makipagkaibigan. Sa kabila ng takot na nararamdaman, pinilit ng binata na yakbang ang mga paa. Palayo ito doon sa lugar. Nagawa nitong makatakbo. Ngunit sa kasamaang palad ay natalisod ito, dahilan para bumagsak sa putikan. Tumayo ang kapre para tulungang bumangon ng binata, kaso nga lang sumigaw si Clemente, kaya hinayaan na lang ito ng nilalang. Lumayo ka sa akin, Alimaw. Huwag mo akong aawakan. Ay naku, sinabi ko na hindi kita sasaktan eh. Huminahon ka. Huwag masyadong kumilos. Paniguradong mababalian ka.
Saka pa lamang naramdaman ng binata ang pananakit ng kanyang binti. Tumama ito sa nakabalagbag na kahoy, kaya naman nabali ang buto. Namimilipit sa sakit si Clemente nang biglang patayin ng kapre ang kanyang tabako. Itinaas nito ang pantalon ng binata. Inalis ng kapre ang ilang hibla mula sa nilikot na tabako. Pinangtapal niya ito. Binasa ng laway para dumikit. Sandali lang, huwag ka munang gumalaw. Maya-maya gagaling na yung bali mo sa pa. Wika ng kapre. Nanatili sa kinaupuan si Clemente. Unti-unti nitong nararamdaman. Nawawala ang pananakit ng binti. Sinubukang igalaw ng binata ang paa. Nagulat ito dahil parang walang nangyari. Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ko tinutulungan? Wala akong kailangan sa'yo. Nais ko lang makipagkaibigan. Ang pangalan ko ay Itom. Dito ako nakatira sa puno ng mangga. Ang totoo, matagal na kitang pinagmamasdan. Nakikita akong pagsusumikap mo na mapalago ang lupang minana sa mga magulang mo. Gusto kong palaguin ang kabuhayang iniwan nila tatay. Kahit anong mangyari, hindi ko iiwan yung lugar na to. At yan din ang dahilan kung bakit ako nagpasya na magpakita sa'yo. Nararamdaman ko na may mabuti kang kalooban. Walang bahid ng inggit sa iba. Kaya nagpasya ako na tulungan ka. Tulungan? Anong klaseng tulong naman yung ibibigay mo sa akin? Ano bang nais mo mangyari sa lupang to? Gusto ko lang na yumabong ang mga pananim at gumanda ang ani. Kung ganoon yan ang magaganap, magkita tayo muli makalipas ang 6 na buwan. Ipapakita ako sa'yo na hindi ako nagbibiro. Matapos ang pag-uusap na yun, naglaho ang kapre. Nang mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa tubuhan. Naging mas luntian ang mga dahon ng mga tubo. Mas kumapal pa ito. Napansin ni Claudio ang biglang pagganda ng tubo ng taniman ni Clemente. Kaya naman hindi nito napigilan ang sariling magtanong sa binata. Anong salamang kayong ginawa mo? Bakit parang tumaba yata yung mga tubo? Pagsisikap lang, Claudio. Tamang pag-aalaga. Sige na, maiwan na muna kita. Pupunta lang ako sa bandang gitna. Mukhang nakachamba ka ngayon ah. Pero tignan natin kung hanggang saan ang swerte mo. Lingid sa kalaman ni Clemente. Si Claudio ang may pakana ng pagkasira ng mga pananim sa paligid. Isang mambabarang ang pinuntahan. Binayaran ng malaking halaga upang magpakawala ng mga insekto na sisira sa taniman. Aling segunda, gusto kong sirain mo ang tubuhan ng binatang si Clemente. Banta siya para sa akin. Hindi natin masusolo ang produksyon ng asukal kung gaganda ang ani niya ngayong taon. Huwag kang maghimotok dyan. Ako nang bahala. Basta gaya ng napag-usapan. Oo naman, gagawin ko pang doble kapag nagawa mong sirain ang buong taniman ni Clemente. Pangako yan, Claudio, ha? Sa oras na hindi ka tumupad, buhay mo ang sisirain ko. Matapos makipag-usap, sinimula ng matanda ang pagpapakawala ng mapaminsalang balang sa taniman ni Clemente. Masaya namang umalis si Claudio sa tahanan nito. Sa pag-asang bukas, makikita niyang inuubos ng mga balang ang tubuhan ng binata. Kinabukasan maagang nag-ikot sa tubuhan. Laking pagtataka dahil wala ni isa sa mga tubo ang nasira. Wala ding mga insekto. Dali-dali itong umalis sa lugar para pumunta sa kanyang taniman. Halos gumuho ang mundo ni Claudio nang makita ang mga balang na nakadapo sa dahon ng kanyang pananim. Dali-daling nagsindi ng tuyong talahib si Claudio para itaboy palayo ang mga insekto. Sa kasamaang palad,
Nasunog ang buong taniman ni Claudio. Halos mabaliw habang pinagmamasdang natutupok ang pananim. Walang nagawa sa mabilis na pagkalat ng apoy. Naku, ano ba naman yan, Claudio? Isang buwan na lang gapasan na. Paano na ngayon yan? Lumayo ka sa akin. Kasalanan mo lahat ng yan eh. Aba teka, bakit mo ako sinisisi? Anong ginawa ko sa'yo? Huwag ka na magmaang-maangan. Ikaw ang may pakana ng pagkalat ng balang sa tubuan ko. Salot ka sa lugar na to kaya lumayas ka. Magdaan-daan ka sa pananalita mo, Claudio. Iginagalang kita dahil mas matanda ka sa akin. Pero wag mo kong pagsasalitaan ng ganyan. Malalaman ng buong barya yung ginawa mo. Sisiguraduhin ko papalayasin ka ng mga tao. Dali-daling tumakbo si Claudio papunta sa baryo. Kagad umuwi si Clemente. Alam niyang susugod ang mga tao. Kaya naman pinili niyang lumayo. Habang nag-iimpake ng mga kagamitan, biglang narinig ni Clemente ang boses ng kapre. Oh, saan ka pupunta? Kailangan ko nang umalis. Susugod dito yung mga taga-baryo eh. Dahil yan sa gawa ni Claudio. Ano bang kasalanan mo sa kanila? Yun na nga, wala akong kasalanan sa kanila. Kaya ako na lang ang iiwas. Hindi naman yata patas yun. Huwag kang aalis. Akong bahala. Teka, anong gagawin mo sa kanila? Wala. Basta magtiwala ka lang. Pag-uusap ng dalawa. Ilang minuto ang nakalipas. Nagdatingan ang mga tao sa pangunguna ni Claudio. Dere-derecho ang mga ito sa bakura ng binata. Ayan si Clemente. Siya ang dahilan ng pamimeste ng balang sa taniman ko. Wika ni Claudio. Teka, sandali lang mga kasama. Wala akong kinalaman sa sinasabi ni Claudio. Hindi ko nga alam kung ano nangyari. At saka isipin nyo, saan ako kukuha ng ganong karaming balang? May sa demonyo ka kasi. Paanong naging ganito kaganda yung tubo ng mga tanim mo? Eh nung nakaraang araw lang, nakita naming lahat eh. Naghihingalo na yung taniman mo eh. Yan lang ba ang basehan, Claudio? Inggit? Inggit? Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Ako ang may pinakamalaking produksyon ng tubo sa lugar natin. Huwag mong ibaling sa akin ang ginagawa mong kademonyohan. Wala akong ginagawang masama, Claudio. Kaya magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Totoo ang lahat ng sinasabi ko mga kasama. Tignan niyo ang paligid. Halos magkatabi lang ang taniman namin. Pero wala ni isang balang ang dumapo sa dahon ng kanyang puno. Nagbulungan ang mga tao. Habang pinagmamasdan ang taniman ni Clemente, tila nakumbinse ang mga ito na nagsasabi ng totoo si Claudio. Hanggang sa napagpasya ng mga ito na sugurin ang binata. Pumasok sa bakuran ni Clemente ang mga kababaryo. Laking gulat ng mga ito. Biglang nabalot ng makapal na hamog ang paligid. Nagkagulo ang mga ito dahil wala silang makita. Ilang minuto ang nakalipas. Nawala ang mga hamog. Nagtaka ang mga ito kung ano ang ginagawa nila sa harapan ng bahay ni Clemente. Mga kasama, ano nangyayari? Bakit hindi pa natin sugurin si Clemente? Palayasin natin siya sa baryo. Ha? Ano sinasabi mo, Claudio? Bakit natin papalayasin si Clemente? Saka, anong ginagawa namin dito? Hindi makapaniwala si Claudio sa mga nangyayari. Biglang nawala ang alaala ng mga taga-baryo. Isa-isang nag-alisan ang mga ito. At ang tanging naiwan, si Clemente at Claudio. Wala akong ginagawang masama sa'yo, Claudio. Kaya wag mo kong sisiraan sa mga taga-baryo. Tahimik akong namumuhay dito. Pwe! Una pa lang, wala ka na dapat dito eh. Alam mo ba, kung wala kayo ng pamilya mo, sa akin mapupunta ang lupain ito. Kaso masyadong sip-sip ang tatay mo eh. Inututo si Doña Araneta. Tandaan mo, Clemente,
Hahanap ako ng paraan para mapalayas ka sa bayan. Napailing na lang si Clemente sa ugaling ipinapakita ni Claudio. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya ito pinatulan. Ilang beses nang tinangka na sunugin ang taniman ng binata. Ngunit sa hindi malamang dahilan, lahat ng ginagawa ni Claudio ay bumabalik sa kanya. Ano bang ginagawa mo kay Claudio, Itom? Bakit parang lahat ng kamalasan nasasalo ng taong yun? Bagay lang sa kanya mga nangyayari. Ang mga balang na sumasalakay, siya din ang may gawa nun. Nakipagkasundo siya sa isang mambabarang upang sirain ang iyong taniman. Kaya gumawa ko ng paraan. Mambabarang? Bakit niya naman gagawin yun? Di ba, siya ang may pinakamalaking produksyon dito sa bayan? Dahil lang sa inggit, Clemente. Nakita niya ang biglaang pagbabago sa iyong mga pananim. At alam ng taong yun na malaking bantayan para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Dahil kahit ano pa ang gawin ng taong yun, hindi siya magtatagumpay. Magtiwala ka lang sa akin. Pangangalagaan ko ang lugar na to. Pero sandali lang, ano naman ang kapalit? Isang bungkus ng tabako. Tuwing katapusan ng buwan. Yun lang ang hilingin ko sa iyo, kaibigan. Magsasalita pa sana si Clemente. Ngunit hindi na naituloy. Naglaho na ang nilalang. Simula ng araw na yon, tinupad ni ito mang pangako. Pinangalagaan nito ang tubuhan ni Clemente. Ngunit sadyang matindi ang inggit ni Claudio. Muli itong gumawa ng paraan. At sa pagkakataong iyon, si Clemente na mismo ang naapektuhan. Isang umaga, nagising ang binata na inaapoy ng lagnat. Dahil mag-isa lang sa tahanan, wala itong mahingian ng tulong. Tinawag ni Clemente si Itom. Sinabi nito ang dahilan. Talagang hindi ka titigilan ng Claudiong yan. Naghahanap talaga siya ng sakit ng katawan. Pwes, yan ang ibibigay ko sa kanya. Teka, sandali lang. Anong gagawin mo sa kanya? Tuturuan ko siyang manahimik at makontento sa buhay. Hindi na nagawang pigilan ni Clemente ang kaibigan dahil bigla itong nawala. Ngunit kasabay ng paglaho ni Itom, bumuti ang pakiramdam ng binata. Kinabukasan, araw ng gapasan, maraming tao ang nag-aantay na matuyo ang mga tubo bago simulang gapasin. Napadaan si Clemente sa taniman ni Claudio. Napansing walang katao-tao. Halos magkasabay lang silang nagpapagapas. Ngunit sa pagkakataong ito ay nahuli ito. Tinanong ng binata ang isa sa mga sakada. Ayon dito, ipagpapaliban ang paggapas ng taniman ni Claudio dahil kakaiba ang kinikilos nito. Itom, anong ginawa mo kay Claudio? Ang sabi ng mga sakada, kakaiba daw yung kilos niya. Wala akong ginagawa sa taong yun. Pero ang mambabarang na binabayaran niya, yun ang tinuruan ko ng leksyon. Ngayon, lahat ng ginagawa niya sa'yo, si Claudio ang nakakaranas. Nagpa siya ang binata na dalawin nito sa taniman. Nakitang nakatulala lang sa sulok si Claudio. Nakangiti pa ng nakakaloko. Simula nung nakaraang araw, ganyan na siya eh. Hindi makausap ng matino. Hindi rin umaalis sa sulok. Ewan ko ba kung anong nangyari sa taong yan eh. Ganun ba, Melba? Napatingin niyo na ba sa doktor? Hindi pa. Ngayon pa lang. Pero inaantay pa namin yung albularyo. Ang sabi ng tsuwi namin, ikonsulta muna namin sa manggagamot eh. Tignan ko ano ang magiging resulta. Matapos makipag-usap, kagad nagpaalam si Clemente. Napagtanto na totoo ang sinabi ni Itom.
Baka pwede mo nang alisin yung ginawa mo. Kawawa naman yung tao eh. Hindi ako ang may gawa nun, Clemente. Kung hindi ang mambabarang. Gaya ng sinabi ko sa'yo, si Claudio ang sumasalo ng lahat ng parusang ibinibigay ng mambabarang. Simula ng araw na yon, napag-alaman ng binata na nagpakamatay na ito. Laking gulat ni Clemente dahil hindi niya inaasahan na aabot sa ganon ang pangyayari. Kahit kailan, hindi ko ginusto na magkaganon si Claudio. Nakakalungkot lang dahil sa inggit, kaya niyang manakit ng kapwa. Siyang may gawa nun. Kaya wag mong sisisihin ang sarili mo sa mga nangyayari. Dapat nga matuwa ka eh. Dahil wala nang taong magtatangka sa buhay mo. Ito na ang simula ng tagumpay mo, Clemente. At balang araw, kikilalanin ka bilang pinakamalaking hasyendero. Hindi ko hinangad ang ganong buhay ito. Pero kung yon ang magiging kapalaran ko, wala akong magagawa eh. Siguro, ang pinakapanata ko na lang kung sakaling mangyari man yon, tumulong sa kapwa. Pag-uusap ng dalawa. Ilang taon ang lumipas. Nagkatotoo ang sinabi ni Tom. Natubos ni Clemente ang nakasanla niyang lupa. Mas lalo pang pinalawak ang kanyang tubuhan. Sa pagdaan ng mga taon, unti-unting nabili ng binata ang karatig na tubuhan hanggang sa masakop na nito ang kalupaan ng kanilang baryo. Balik tayo sa kasalukuyan. Kinabukasan, maagang nagising si Balong dahil pupunta sa sentral upang kubrahin ang pinagbenta ng tubo ng kanyang lolo Clemente. Pagbaba ng binata sa tahanan, napansin nito. Napakaraming tao ang nakapila. Hindi tumuloy si Balong. Sa halip ay bumalik ito sa loob ng tahanan upang sabihan ang matanda. Lolo, maraming tao sa baba. May ideya ka ba kung anong kailangan nila? Hindi ko rin alam. Nabayaran naman natin yung mga gumapas kahapon, hindi ba? Opo, lahat po sila, Lolo. Nandito pa nga sa akin yung listahan ng pangalan nila eh. Kung ganon, anong kailangan ng mga taong yon? Yun nga din po ang tanong ko, Lolo. Sandali lang, kakausapin ko sila. Muling bumaba si Balong at kinausap ang mga tao. Napag-alaman, pinaalis sila sa pinagtatrabahuang hasyenda nang malamang nakigapas ang mga ito sa tubuhan ni Clemente. Sinabi ng binata ang lahat sa matanda. Naawa ito sa kalagayan ng mga tao. Alam niya, walang ibang pagkakakitaan ang mga tao sa lugar na yun kung hindi ang pagtatrabaho sa bukid at paggapas ng tubo. Balong, kung ikaw ang tatanungin, Apo, ano ang gagawin sa kanila? Teka, bakit ako, Lolo? Sino pa ba ang tatanungin ko dito? Tayo lang naman ang magkausap, hindi ba? Hindi ho yun. Bakit ako ang pinagpapasya nyo? Ikaw na lang ang natitira kong kamag-anak. Wala na mga magulang mo. Kaya ikaw ang sasalo ng lupain. Mapupunta sa iyong kamayang pamamahala. Kaya kita tinatanong. Kung ako ang tatanungin, siguro kukunin ko sila bilang tauhan dito sa taniman. Pero inaalala ko din ang sinabi mo sa akin na kung magiging regular ang trabaho nila, hindi na tayo makakatulong sa iba. Tama ang sinabi mo. Pero alam ko na may paraan ka para sa problemang yan. Kaya pag-isipan mong mabuti ang gagawin. Simula sa araw na ito, ikaw ang itinatalaga ko na mamahala sa tubuhan. Nanlaki ang mga mata ni Balong sa sinabi ng matanda. Lalo pa nang makita nito ang papeles na nagsasaad ng paglilipat ng titulo sa kanyang pangalan. Teka, Lolo masyadong mabilis ang pangyayari. Bakit biglaan?
Hindi yan biglaan, iho. Matagal kong pinag-isipan ang desisyon. Inoobserbahan ko lang ang mga kilos mo kung paano kang makisalamuha sa mga tao. Nakikita ko na gustuhan nila ang pamamaraan mo. Kaya ito, apo, tanggapin mo. Inabot ni Mang Clemente ang papeles kay Balong. Hindi makapaniwala ang binata. Ipagkakatiwala sa kanya ng matanda ang napakalawak na lupain. Naglakad pababa ng bahay si Balong. Hinarap ang mga tao at nagsalita. Mga kasama, ang nilalaman ng papeles na ito ay titulo ng lupa. Kalakipang kasulatan na nagsasaad ng formal na paglilipat ng titulo sa aking pangalan. Sa makatuwid, epektibo ora mismo. Ako na ang nagmamay-ari ng buong taniman at ang pinakaunang panukala. Bigyan ito ng mga kamay na magpapalago at mag-aalaga. Tinatanggap namin kayo bilang mga tauhan. Pero pagpasensyahan nyo na dahil wala kaming mga kwartel na maaaring pagtirahan ninyo. Ngunit malaya kayong gamitin ng anumang nariyan sa paligid para gumawa ng pansamantalang tahanan. Tuwang-tuwa ang mga tao sa naging pasya ni Balong. Maging si Mang Clemente, nakikita ang hinaharap ng kanyang lupain sa kamay ni Balong. Kinagabihan, habang nagkakasiyahan, nakipag-usap ang maglolo kay Itom. Itom, alam kong tahanan mo ang lugar na ito. Pasensya ka na kung nagpatuloy kami ng maraming tao. Naaawa lang ako sa kanila. Wala na silang matatakbuhan. Hindi kaya ng konsensya ko ang makakita ng taong nagugutom. Huwag kang mag-alala, Balong. Nauunawaan ko ang pasya mo. Sa katunayan, natutuwa ako. Dahil kabutihan ng nakararami ang iniisip mo. Ipinapangako ko, patuloy ko pa rin pangangalagaan ng lupain. Pasensya ka na, kaibigan, ah. Maaaring magambala ang tulog mo paminsan-minsan. Walang kaso. Nauunawaan ko ang ugali ng mga tao. Kaya wala kang dapat alalahaning, Clemente. Naging matiwasay ang buhay ng mga tao sa pangangalaga ni Balong. Ngunit panibagong hamon ang dumaan sa pamamalakad nito sa tubuhan. Oy, Don Balong. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nakaupo ka lang sa beranda ng mansyon mo? Tigilan mo nga ako, Liboy. May iniisip ako. Nga pala, wala ka bang trabaho ngayon? Ay, nako. Yun nga ang dahilan kung bakit ako naparito eh. May sulat mula sa munisipyo at mukhang problema ang dala niyan. Pasensya ka na, Balong ha. Napagutusan lang ako na ihatid sa iyo yung sulat eh. Inabot ni Liboy ang sulat sa binata. Dali-dali itong binuksan ni Balong. Napailing na lang ito nang mabasa ang nilalaman. Talaga nga naman kahit kailan, hindi mawawala ang mga talangka sa lipunan. Bakit? Anong sinasabi ng sulat? Itinaas ng munisipyo ang buwis na binabayaran namin mula sa 10%. Naging 15%. Epektibo sa susunod na niyan. Nako, ang laki naman ng itinaas niyan. Halos kalahati ng una niyong binabayaran. Anong gagawin mo? Wala akong magagawa. Sa kasalukuyang produksyon ng asukal, mukhang hindi na kayang suportahan ng tubuhan ng maraming tauhan. Kung itutuloy ito ng munisipyo, marami ang mawawalan ng trabaho. Kung hindi naman kami susunod, pwedeng kasuhan kami ng pamahalaan. Ay nako, malaking problema nga yan. Siguro mas makakabuti kung kausapin mo si Lolo Clemente. Siya ang higit na nakakaalam tungkol sa ganyan. Mabuti pa nga. Halika sa bahay na makapagmerienda. Nagtungo ang dalawa sa tahanan at kinausap si Mang Clemente. Napailing na lang ang matanda habang tinitignan ang mga trabahador. Sa mga nangyayari ngayon, ang naapektuhan, ang nasa laylayan kagaya nila. Walang hinangad ang mga taong yan kundi magkaroon ng maisusubo sa kanilang mga bibig at sa ginagawa ng pamahalaan.
Tinatanggalan nila ng pagkakataon ng may hirap na mabuhay ng marangal. Hindi mo masisisi ang ilan kung umaanib man sila sa mga kilusan. Ngayon Balong, ikaw ang tatanungin ko. Ano sa tingin mo ang magandang gawin? Naku po, eto na naman tayo. Kung ako ang tatanungin, Lolo, mas gugustuhin ko magbayad ng malaking buwis kaysa magtanggal ng trabador. Pero maapektuhan naman ang ating pinansyal na plano. Mababawasan ang ating pondo. Siguro naman mababawi natin yan sa mga susunod na ani. Tiwala ako sa kamay na manggagawa natin, Lolo. Alam kong hindi nila tayo papabayaan. At kapalit nun, gusto ko silang tulungan. Hindi nga ako nagkamali ng pagpili sa'yo. O siya, sagutin mo ang sulat na yan habang nandito sa Liboy nang mayatid niya yan sa mga kinaukulan. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam si Liboy. Kinausap naman ni Balong ang mga tauhan. Sinabi nito ang nangyari. Nagulat ang binata sa naging tugon ng mga tao. Bilang enkargador at kinatawa ng mga trabador nyo, hinihiling ko na hayaan nyo kami mag-usap tungkol sa suliranin. Walang problema, Mang Oscar. Babalikan ko kayo bukas. Iniwan ng binata ang mga trabahador. Nag-usap-usap ang mga ito. Pagsapit ng hapon, bumalik si Liboy dala ang balita mula sa munisipyo. Ay nako Balong, hindi ko na alam kung saan lulugar sa mga amo ko. Minasama nila ang pagpayag mo na bayaran ng 15% buwis. Napakayabang mo daw. Kung ano-ano pa yung sinabi ni Mayor, baka bukas pumunta dito yung buhaya na yun eh. Kung ganon, hayaan mo siyang pumunta, Balong. Tatanggapin natin siya sa bakuran bilang tao. Huwag lang siyang gagawa ng hindi maganda. Yan na nga ang inaalala ko, Lolo. Alam mo naman na hindi manonood sa sulok yung kaibigan mo. Teka, sinong kaibigan? Huwag ka na nga magtanong, Liboy. Sige na. Sabihan mo yung alkalde. Aantayin ko siya bukas ng umaga. Dali-daling umalis si Liboy. Halos kasabay nito, umakyat sa tahanan si Mang Oscar. Magandang gabi po, Manong Clemente. Balong, napag-usapan namin ng mga kasama ko yung sinabi mo. Napagpasya namin na pabawasan sa inyo ng 15% yung mga sahod namin. Alam namin na dadaan kayo sa matinding pagsubok at nauunawaan namin yon. Bilang pagtanaw ng utang na loob, hayaan niyo po sana kaming makatulong. Ano? Bakit nyo gagawin yun? Paano kayo makakakain na maayos niyan? Nakakakain naman kami ng maayos sa kakarampot naming kinikita bilang manggagapas. At isa pa, may tinitira naman kami, kaya ano pa ang aalalahanin? Pasensya na ha. Alam kong tututol kayo sa pasya namin. Pero buo ang aming desisyon. Hindi ba mga kasama? Biglang nagsigawan ang mga tao sa baba ng bahay. Natuwa si Balong sa ipinakita ng mga ito. Hindi inasahan ni Balong. Naaanihin niya ang kabutihang itinanim ni Mang Clemente. Nakita mo na ang ibig kong sabihin, Balong. Ang kabutihang itatanim mo sa kapwa, aanihin mo din pagdating ng panahon. Ngayon, isa lang ang problema natin. Ang alkalde. Pero bago matapos ang gabing ito, nais kong bigyan ng maliit na kasiyahan ng mga tao. Balong, magpabili ka sa bayan ng mga inumin. Nagsaya ang mga tao buong gabi dahil wala namang trabaho kinabukasan. Mukhang nagkakasayahan ng mga tao. Anong meron, Clemente? Pagpapasalamat sa kabutihan ito, ma. Pasensya ka na kung maingay. Walang kaso, kaibigan. May bako. Mag-iingat ka sa panauhin mo bukas. Dahil kasama niya ang matagal mo ng kaaway. Sino ang tinutukoy mo ito, ma? Ang mambabarang. Yung kaibigan ni Claudio. Matagal na panahon na ang lumipas. Hindi pa rin ba nila nakakalimutan ang nangyari? Ang mga mambabarang na gaya ni Segunda, hindi basta-bastang namamatay.
Sa katunayan, patuloy siyang nabubuhay para sa pagkakataong ito. Kung ganon, ano ang maaari nating gawin? Harapin sila. Wakasan ng mahabang panahong puot na nararamdaman. Wala naman akong ginagawa sa kanila. Pero kung talagang nais nila akong pagigantihan, wala akong magagawa. Hayaan natin silang dumating. Sangayon ako. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Kinabukasan, maagang nagising ang maglolo. Inayos ang kanilang taniman. Inantay ang pagdating ng alkalde. Ilang minutong nakalipas matapos ayusin ang bahay. Nagdatingan na ang mga sasakyan. Mga tauhan ng alkalde ang sakay nito. At sa bandang likuran, may magarang sasakyan. Bumaba ang isang matandang lalaki, nakasuot ng magarang damit. Sa kabilang pintuan, bumaba ang isang babae na tinatayang nasa 40 taong gulang. Tumayo ang maglolo at sinalubong ang mga ito. Magandang umaga, Mayor. Ano ang nagdala sa'yo para pumasyal sa aking munting tahanan? Magandang umaga, Clemente. Nararapat lang siguro na dalawin ng isang kagaya ko ang pinakamayamang magsasaka sa bayan. Hindi totoo yan, Mayor. Kagaya lang din ako ng mga tao dito. Pangkaraniwang magsasaka. Huwag ka na ang magpakumbaba, Clemente. Batay sa nakikita ko, ikaw ang may pinakamalawak na lupain at pinakamalaking kita. Pagdating sa industriya ng asukal, 1.2 milyon kada taon. Hindi yon ang kita ng isang pangkaraniwang magsasaka. Kung mahilig kang magbilang ng numero, hindi yon pangkaraniwan. Pero para sa akin, na isang ordinaryong magsasaka, walang halaga sa akin ang laki ng pera. Maaari ba kayong alokin ng kape? Akmang maglalakad na ang alkalde papasok ng bahay. Ngunit nilapitan nito ng kasamang babae. Huwag ka nang tumuloy, Mayor. May kakaibang nilalang sa lugar. Sigurado ka ba, Segunda? Oo. Nararamdaman ko. Malakas ang presensya. Ano ang sinasabi ng aking manghuhula? May alaga ka daw na kakaibang nilalang. Tanong ng alkalde. Saka pa lamang napagtanto ni Clemente na ang kasama nito walang iba kung hindi ang mambabarang na tumulong kay Claudio. Kalokohan ang sinasabi ng manghuhula. Walang ganun dito. Halika na, bago pa lumamig ang kape. Natatandaan kita. Ikaw si Clemente, ang taong kinaiinisan ni Claudia. Sa wakas, nagkita din tayo sa personal. Alam mo kung gaano kalaking pinsala ang dinulot mo sa akin. Kayo ang may gawa nun sa sarili nyo eh. Kaya wag mo kong sisihin sa mga nangyari. Ikaw ang dapat sisihin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nawalan ng kapangyarihan. Inantay ko ang pagkakataon na makadaumang palad ka. Kaya sana wag mo kong bibiguin. Uulitin ko sa'yo, hindi kita kilala at kung ano man ang nangyari sa'yo, kayo lang din ang may gawa. Nakakalimutan mo yatang kasama kong alkalde. Gagawin niya ang anumang utos ko. Hinawakan ng babae ang balikat ng alkalde. Bigla itong sumenya sa mga tauhan. Naglabas ng baril ang mga ito. Itinutok kay Mang Clemente at Balong. Pagsisisihan mo ang kahangalan. Nagkamali ka ng lugar na pinasok at taong kinalaban mambabarag. Matapos magsalita ni Mang Clemente, biglang nagdilim ang paligid. Nabalot ng makapal na usok ang lugar at tila huminto ang oras para sa mga naroon. Anong kademonyoan to? Sinasabi ko na nga ba, may alaga kang ikatya.
Oo, nasa loob ka ng kanyang teritoryo. Itatama ko lang ang sinabi mo. Hindi siya pangkaraniwang engkanto kung hindi isang kapre. Biglang sumilip sa bintana ang dalawang pulang mata. Laking gulat ng mambabarang. Hindi niya inasahan na may nakatira na napakalakas na nilalang sa lugar. Ano ginagawa ng kapre dito? Paano mong napapasunod ang isang mabalasit na engkanta? Hindi ko siya napapasunod. Kusa niyang ginagawa ang mga bagay na ito. Kaibigan ko ang kapre niyan at siya ang dahilan kung bakit bumalik lahat sa inyo ang pinsalang ibinabato sa akin. Kampante kang matatalo ko sa kapre niyan. Isa kong mambabarang na may kakayahang magpasunod ng mga elemento at nilalang. Manood ka kung ano ang gagawin ko sa kanya. Nag-usal ng dasalang mambabarang. Inihip sa kapre. Napatras si Itom. Tinakpan ng kanyang mga mata. Napasigaw. Maya-maya ay nanahimik. Itom, anong nangyari sa'yo? Anong ginawa mo sa kanya mambabarang? Nasa ilalim na siya ng aking kapangyarihan at gagawin niya anuman ang sasabihin ko. Anong nangyari? Bakit wala ko makita? Saan ang gagaling ang makapal na usok? Manahimik ka muna sa tabi, Mayor. Ako nang bahala sa kanila. Hindi pa rin kumikilos si Itom ng mga sandaling iyon. Kaya nilapitan ito ni Balong. Itom, anong nangyari sa'yo? Kumilos ka. Huwag kang magpapalata na nakakausap mo ko sa isipan. Gusto kong paglaruan ang mambabarang na yan. Masyadong mataas ang tingin sa kanyang sarili. Anong balak mong gawin? Magkukunwaring nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pero ang totoo, hindi umepekto sa akin ang ginawa niyang tigalpo. Tumabi ka, Balong. Tumayo ang nilalang. Marahang naglakad papunta sa likod ni Segunda. Tumayo ito habang hawak-hawak ang kanyang tabako. Ano pa ang inaantay mo, kapre? Pahirapan mo ang taong yan. Inangat ni Itom ang kanyang kamay. Akmang hahampasin si Clemente. Maghulos nila ka, Itom. Magkaibigan tayo. Hindi kita kilala. Tugon ng kapre. Sabay hampas ng bubong ng bahay. Dali-dali namang nilapitan ni Balong ang matanda at kinausap. Huwag kang mag-alala, Lolo. Magtiwala ka kay Itom. Kontrolado niya ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo mamaya, Lolo. Magtiwala ka lang sa kanya. Itinakas ni Balong ang matanda. Hinayaan si Itom na harapin ng mambabarang. Lingid sa kaalaman ng mga ito. Gumawa lang ng paraan ng kapre para makatakas si Clemente. Alam niya na ito ang pupuntiryahin ng mambabarang. Huwag mo silang hayaang makatakas sa kapre. Ano problema? Bakit hindi ka sumusunod? Walang sino man ang maaaring makapag-utos sa akin. Hindi ikaw. Hindi sino man. Laking gulat ng mambabarang nang bigla siyang hambalusin ng nilalang. Tumalsik siya sa malayo. Tumama ang ulo sa bato, dahilan para mawalan ng malay. Dali-dali namang tumakbo ang alkalde, ngunit hindi mapakali sa pwesto ang mga tauhan dahil sa kung anong ginagawa ni Itom. Anong ginagawa mo sa mga tao ko? Bakit hindi sila makakilos? Huminto ang oras para sa kanila. Hindi sila babalik sa dati hanggat hindi ko sinasabi. Wala akong kinalaman dito. Pakiusap, hayaan mo kami makaalis. Matapos magsalita, dali-daling tumakbo ang alkalde. Hinayaan ito ni Itom, ngunit hinarangan ito ni Balong. Saan ka pupunta, Mayor? Hindi pa tapos ang pag-uusap.
Kakalimutan ko na nakasaan sa sulat ko. Bahala na kayo. Paalisin mo lang ako sa lugar na to. Hindi yun ang dahilan kung bakit ka pumunta dito, hindi ba? Anong sinabi mo kay Lolo Clemente? Masyado na siyang mayabang. Bakit, Mayor? Tinamaan ka ba sa ginawa niya? Siningil niyo kami ng sobra-sobra sa dapat naming bayaran. At ngayong pinagbigyan kayo, kami pa ang masama. Patawad. Hindi yun ang intention ko. Gusto ko lang makita ang kapasidad ni Clemente. At ngayong napatunayan ko na, yun lang ang pakay ko. Kaso lang ang problema, dinala mo ang isang mambabarang sa bakuran namin na pinangangalagaan ng isang kapre. Pinagsisisihan ko ang pagpunta dito. Pakiusap, hayaan mo ako makalis. Pag ako wala akong pagsasabihan, mananahimik ako. Hindi ako magpapasya kung hindi ang kaibigan ni Lolo Clemente. Napalingon ang alkalde sa kinaroroonan ni Segunda. Wala itong malay, kaya lalo siyang natakot. Pakiusap, hayaan mo ako makalis. Tumayo si Itom sa tabi ni Balong. Nagsinde ng tabako. Magsilbi ng aral para sa inyo ang pangyayaring ito. Sige na, lumayas ka na. At para naman sa mambabarang na yan. Teka, saan nagpunta ang... Hindi na natapos ni Itom ang sasabihin. Naramdaman niya may kung anong pumupulupot sa kanyang binti. Nagkakamali ka. Kung inakala mong matatalo mo ako. Ngayon pagsisisihan mo ang pakikipagtuo sa akin. Biglang nanigas ang katawan ni Itom. Unti-unting napaluhod. Napatras si Balong dahil natumba ang malaking nilalang. Nadapa sa lupa. Itom, anong nangyayari, kaibigan? Lumayo kayo sa lugar na to, Balong. Ako nang bahala dito. Sige, tumakas kayo. Pero ang tanong, hanggang saan kayo dadali ng takbo? Hindi ko hahayaan. Naggalawin mo ang mga kaibigan ko. Dahan-dahang tumayo si Itom. Tinanggal ang baging na nakapalupot sa kanyang binti. Sumigaw ng napakalakas. Yumanig ang paligid nang iampas ng malaking nilalang ang kamao sa lupa. Biglang nag-iba ang reaksyon ng muka. Malayo sa maamong itsura sa tuwing nakikipag-usap kay Balong. Hinarap ni Itom ang mambabarang at kahit anong gawin ng matanda, hindi nito mapatumba ang galit na kapre. Binunot ni Itom ang puno sa tabi. Ibinalibag sa alkalde at sa mga tauhan. Tuluyang nagwala ang nilalang at tila hindi naririnig ang mga sigaw ni Clemente. Itom, huminahon ka. Alam ko naririnig mo ko. Pakiusap, itigil mo yan. Hindi ka naririnig ni Itom, Lolo. Sa palagay ko, kailangan na nating umalis. Hindi, Balog. Hindi tayo ahalis. Kahit sa pinakamahirap na kalagayan. Hindi ako iniwanan ni Itom. At hindi ko rin siya iiwan. Ngayong higit niya kung kailangan. Pero Lolo, tignan mo si Itom. Hindi na siya ang maamong nilalang na naging kaibigan mo. Nagkakamali ka. Nangyari yan kay Itom dahil nais niya tayong protektahan. Tignan mong mabuti. Hindi siya nagbabato sa kahit ano sa direksyon ng mga inosente nating tauhan, maliban sa mga kasama ng alkalde. Napansin ni Balong na hindi nga nasaktan ang mga tauhan nila sa taniman. Kaya kahit papano nabuhayan ito ng loob, nababalik si Itom sa dating ugali. Patuloy na naglalaban ang mambabarang at kapre hanggang sa napuruhan ito ni Itom. Bumuga ng makapal na usok ang nilalang na bumalot sa katawan ng mambabarang. Napasigaw ito na parang nahihirapan. Hanggang sa tuluyang nawala ng tinig, humupa ang usok. Naglaho ang katawan nito. Dahan-dahang kumalma si Itom. Ibinaba ang hawak na kahoy. Naupo. Matapos ay nagsinde ng tabako. Ayos lang ba kayong dalawa? Ang tigas talaga ng ulo mo, Balong.
Sinabihan na kitang umalis. Ayan tuloy, kailangan ko pang magpigil. Tiwala kong nasa wastong katinoan ka pa rin. Kasong malaking problema, hindi ka marunong makinig kapag nagagalit. Nakakatakot kapag nagwawala kay Tom. Paumanhin, kailangan kong gawin yon para matalo mambabarang. Pasensya na kayo ha. Kung marami ang nasira, aayusin ko na lang. Matapos ng pag-uusap, nagpaalam si Itom na aalis. Muli namang bumalik sa dati ang lahat. Nagtataka ang mga tao kung bakit parang dinaanan ng bagyo ang paligid. Ang dahilan ni Balong, isang ipo-ipo ang dumaan nang hindi nila namamalayan. Nako, hindi ko alam na natangay si Mayor ng Ipo-Ipo. Teka, anong nangyari kay Aling Segunda? Nakatakas ang babaeng yon bago pa matangay ng ipo-ipo. Hindi ko alam kung saan napadpad eh. Pag-uusap ng magkaibigan. Nang mga sumunod na araw, nagpunta si Balong sa bayan upang mamili ng mga kakailanganin. Laking gulat nito nang makita ang alkalde na naglalakad sa daan. Nakatulala habang nagsasalita ng mahina. Napagtanto ng binata na nawala ito sa katinoan matapos masaksiyan ang nakakatakot na pangyayari. Ilang taon nang lumipas, lalong naging mayabong ang industriya ng asukal sa bayan. Marami ang namuhunan sa pagtatanim ng tubo. Ginawa nilang inspirasyon ang tagumpay ni Mang Clemente na ibinahagi naman ni Balong sa mga kapwa magsasaka. At para makatulong sa mga nangangailangan, nagpatayo ng kooperatiba ang binata na naglalayong magbigay ng pondo sa maliliit na magsasaka. Tulungan ang mga ito na umunlad, hindi lamang sa industriya ng asukal, kundi sa lahat ng aspeto ng pagsasaka. Nagkaroon ng sariling pamilya si Balong. Ipinamana ang lupain at kaalaman sa kanyang mga anak. Ipinagpatuloy ng mga ito ang totoong adhikaing sinimula ni Balong, na ang sentro, pagtulong sa mga may hirap na magsasaka. Patuloy pa rin ginagabayan ni Itom ang kanyang pamilya hanggang sa kasalukuyan. Naniniwala sila na nariyan si Itom, ang alagang kapre ng magsasaka.